Mark 9, 2-9. Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago, at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundong makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila noon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. If Jesus transfigured, ano ngayon? Panginoon namin na masalangit, kataas-taas ang Diyos, papagliwanagin niyo po ang aming isip mula sa mga katuroang sa inyo lamang namin gustong matanggap. Kayo ang mangusap, mangaral, magpaliwanag. Hiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Mark 9, 2-9, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves. Sa psychiatry, evidence suggests that psychopathological changes such as altered consciousness can occur at high altitudes. Agad may paliwanag sa atin ang siyensya behind the scenes nung naganap sa Transfiguration. Kasi yung 3 disipulong piniling isama, na iba sila. Kaya nakakita at nakarinig. May nangyaring pagbabago sa kanila sa pag-akyat nila sa mataas na lugar. Now, the science for high places, it is closer to the atmosphere. The atmosphere is bombarded with cosmic radiations. A high space is free from any obstruction. Any signal can be easily received. And this is why antennas are installed on high towers, especially, if possible, atop hills or mountains. So naiba ang chemistry ng 3, pero naiba rin ang pwesto nila. Kaya nakakita at nakarinig. Relevant ito sa disciples' empowerment to see and hear, at relevant ito sa lahat ng ibig makakita at makarinig tulad natin. Maraming hindi makita at marinig at malaman about and from God because of traditional theological frames, filters, obstructions. Para makakita at makarinig, yung 3 disipulo, dinala sila sa mataas na lugar na walang obstruction. At ganun din ang sino mang disipulo ni Jesus na ibig makakita at makarinig pa ng higit sa karaniwan, kailangan tumaas ang diwa, makalaya sa mga obstruction. At isa sa mga pinakamalaking obstructions in spiritual understanding, religious theologies na nakasanayan. Mga mental boxes and prisons na paulit-ulit, daang taon, libong taon paulit-ulit, pero wala namang nadadagdag na kaalaman at pagkaunawa kahit ulit-ulitin kasi maraming obstruction. In fact, madalas yung religious teachings pa ang obstruction mismo. Kaya hindi mo makita ang liwanag ng Diyos. Dinala ni Jesus sa mataas na lugar yung kanyang mga disipulo para magkaroon ng kaliwanagan. It is a physical activity, but it is also symbolic of what can happen when people are willing and able to go to their high places where there are no obstructions, where you can clear your mind,
na nalilinaw ang isip mula sa mga naon na at namugad ng mga theologists doon na nagiging hadlang tuloy para lubos na maunawa ang Diyos o upang makita ng lubusan ang gustong ipakita ng Diyos. Kaya mag-iba naman tayo ng pagbasa, pag-interpret at pag-apply. Mag-alternative or mag-integrative reading naman tayo kahit paminsan-minsan para naman may makitang iba. Mark 9:2-9, sa pagpapatuloy ng kwento, and he was transfigured before them. Hindi siya nag-transfigure sa baba, sa taas. Kung gusto niyo mag-transfigure si Jesus sa inyo, umakyat-akyat. And his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. So the disciples, up to then, had only known Jesus in his human body. Now they had a higher realization of his deity. Mas nabuksan ang mata nila para mas makilala nila si Jesus. Now tayo naman, we peek into the method, the mechanics, the science behind the miracle. As scientific methods are doable and repeatable, and that's what makes them scientific, dapat pwede ding ulit-ulitin yung nangyari na transfiguration kahit sa atin. Manghas tayong isipin na pwedeng mangyari yan, na pwede rin tayong makarinig at makakita in a different way. Dahil sabi ni Jesus, greater things than this you will do. You can and you will repeat, even surpass what I do. Si Jesus ang may sabi nun. Hindi siya ma-offend na ulitin, magaya, at mahigitan pa. Dahil sa kanya din naman manggagaling yung kapangyarihan para malampasan yung dati na niyang ginawa. But first, let us climb our high mountain of discourse, where psychopathological changes such as altered consciousness can occur. Dapat tayo naman ang maiba. Tayo naman ang makakita at makarinig tulad nung tatlo. Ikinuwento yon hindi lang dahil maganda yung kwento, kundi para matularan, para magaya. Itaas natin ang level ng pag-aaral natin kung saan posibleng mabago ang ating kamalayan. Hindi pa ulit-ulit lang na paikot-ikot na parang Ferris wheel, kahit ilang ikot, nakahilo-hilo ka na, pagbaba mo, nando ka pa rin kung saan ka nang galing. Wala ka narating. At ganyan ang nangyayari sa religious discourses na paulit-ulit lang. Wala naman talagang nadadagdag o nararating. So yung posibleng magbago ang ating kamalayan, tulad ng pagbabago ng anyo ni Jesus, tulad ng pagbabago ng kamalayan ng tatlong disciples, dapat tayo rin. Hindi naman kasi entertainment yung gospels eh. Turo yan. Manual din yan. Pag binasa mo ng tama. So, itaas natin ang level ng pag-aaral kung saan mas malapit ang isip natin sa atmosphere na bombarded with cosmic radiations or heavenly light, if you like to be religious in your parlance, or kaliwanagan, higher consciousness. Itaas natin ang level ng pag-aaral kung saan walang sagabal like preset theology, mentality, religious tradition, and bias. Gustong-gusto ng iba, conservative sila sa kanilang religiosity. Pag conservative, walang maiiba, walang mababago, walang development. Pag conservative, iko-conserve ka. Ibababad ka sa formalin, magiging fossil ka. Eh di walang pagbabago. Bakit ka matutuwang maging conservative? Dapat progressive. Because, sabi nga ni Paul, when I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. So hindi siya conservative, progressive siya. Nag-grow ang isip niya, kaya marami siyang nakita. At sabi rin, we must grow from glory to glory. To do that, you have to climb the high mountain of Jesus. So, itaas natin ang level kung saan walang sagabal na haharang sa heavenly, or you might want to say radio signals, like unusual or out-of-the-box revelation. At masasagap ng mga antena, ng mga receivers, ng mga diwa natin ang heavenly frequencies. Kaya naman, let us speak in the tongues of angels, and let us speak in the tongues of science. Because science is God's way of doing things. Hindi kontra ang science sa Diyos,
Science is God's prophet. Napakatagal tayong nadaya na pinag-aaway ang science at faith in God. Kaya tuloy hindi natin makita yung kanilang agreement. Although science can really be an enemy of religion if that religion is not faithful to God and to Jesus. Kundi religion lang na puro mga katang-isip at mga guni-guni ng mga religious leader, ayaw talaga nila sa science. Kasi madudurog, mawawasak ang kanilang mga guni-guni. Pero yung tunay na scientific will agree with God's laws because the laws of nature were made by the Creator, who is God Himself. So lumampas tayo sa usual theologizing that leads to more questions than answers. At ganyan naman ang mga relihiyoso Marami naman talaga hindi maintindihan. Maraming tanong, nilulunok na lang, sinasarili. Kasi pag tanong ka ng tanong, baka mapagkamalak ng erehe at filibustero at barilin ka sa luneta. Pero malaya na tayo, salamat naman. Malaya na tayo mag-isip. Huwag matakot mag-isip. So, let's do the uncomfortable theology. Sino ang mga hindi pa nakabasa ng aklat natin na to? The uncomfortable theology. May I see your hands, yung mga hindi pa nakabasa? Sino? Sino hindi pa nakabasa nito? Dapat lang, kasi hindi ko pa yan pinapublish. Malapit na. Lahat ng ating mga pagka-erehe at pulibustero. The uncomfortable theology. Because that's where you will find the comfortable God. Hindi doon sa very comfortable and comforting and Pollyanist theology na wala naman talagang tunay na nasasagot. So mabuti nang itaas ang level ng usapan kahit mahirap, kahit ka-nosebleed sa iba. Kahit hindi pa maabot agad ng lahat. Kahit konti lang ang makaabot agad, maganda na rin. At least, may tinitingalang mas mataas na pag-unawa. At least may pagsisikapang abutin, may project. Kesa wala kang project. Mabuting may kaharap kang mahirap na tanong, may project kang sumagot, kesa wala kang kaharap na tanong, kaya wala kang project. Kesa naman abot na abot mo ang katuruan, dahil ang baba naman. Dahil wala naman bago, mataas at kakaibang aral. Mas mabuti nang mag-nosebleed, at least may nose. Kesa wala. Kaya hayaan nyo, mga kapatid, na mag-speak in tongues in some scientific language kuno ang inyong trying hard na lingkod. Para magsikap tayong lahat na mas tumaas at lumawak pa ang pag-unawa natin. Lumabas tayo sa mga kahon na kulungan ng isip. Because science, as we always like to say, could be God's last prophet. Na siyang magpapakilala talaga at magbubunyag ng mga matagal na inilihim sa atin ng relihiyon. Siyempre, hindi man natin maunawa lahat agad, pero kung makikinig talaga, ay hindi naman tayo masisiro. Mayroong mapupulot. For at the very least, magiging conscious tayo about what we know already and what we do not know yet. At magiging aware tayo kung ano ang malabo pa na dapat malinawan at kung ano pa ang mga dapat tuklasin at maunawa. Sabi nga ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Dapat umalis na tayo sa childhood mode at mag-mature. Kaya, the uncomfortable theology. To know that we don't know, and to know what we don't know, is the beginning of knowing. Yung ma-realize mong marami pala akong hindi alam, handa ka nang makaalam. Alam niyo kung sino hindi makakaalam ever? Yung akala niya, alam na niya lahat. Wala siyang inquiry, wala siyang space para sa mga bagong malalaman. Ngayon naman, paano pala kung alam niya naman pala lahat ito, yung mga quantum-quantum na yan, mga frequency na yan, at kung sa inyo pala pagkadali-dali lang naman pag-aralan, edi, wow. So, church, halinang magsikap. Sa episode ng kwento, Jesus was revealed as a dazzling white light, almost likened to the sunlight
as the best scientific example of a pure white light. It is sunlight that is the best scientific example of pure white light. Yung si Jesus nagbago ng anyo, pagka binasa nyo lang yan sa dating kahon na parang fantasy, parang alamat, wala ka mapupulot. Pero pag hinimay-himay mo yan through the lenses of science, ang dami palang laman. At hindi naman galing sa iba yun, galing din sa Diyos yun, because God is the author of all scientific laws. When combined, all the visible colors of the spectrum, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, create white light. At si Jesus was presented in the Mount of Transfiguration as pure white light. Can you imagine what happened? How that happened? White light gives a complete perception of colors in the environment. Kaya pagka gusto mong maliwanag ang bahay nyo, ang ilaw nyo, fluorescent lamp, mukha lang nga kayong gasolinahan. Pero maliwanag. Kung gusto mo magpasosyal, yung mga dim, warm lights, pero natatapelo ka sa dilim. Pero kung gusto mo talaga liwanag, ayaw mong malungkot, tulad ng maraming matatanda nun, ang gusto nila, ang tawag nga dyan, daylight. Diba? Yung fluorescent lamp para maliwanag. Parang daylight si Jesus. Sunlight, daylight, nakita tuloy nung tatlo. Yung kanina, hindi nila nakikita without the Jesus light. And that was the images of Moses and Elijah. Dahil naliwanagan, nakita ng lubos. White light is more efficient at illuminating spaces than colored lights can. Kaya yung ang profession nila sa entertainment, sa gabi, red ang light, para maganda ang kutis. Para rin mga isda sa palengke, di ba, medyo may reddish light, para mukhang sariwa. Alam nga naman na mag-ilaw ka ng white light, hindi na booking ang lahat ng mga bakuang mo at mga kung ano-ano. Kaya dapat may lighting. But white light doesn't tell lies. Sasabihin niya talaga. As white light, nakatulong si Jesus para makita ang tatlo. Makakita ang tatlo. Genesis 1:3-4. Then Elohim, translated into English as God, but in the Hebrew original is always Elohim. When Elohim said, "Let there be light," so there was light. Elohim saw the light was good. So Elohim separated the light from the darkness. Now we enter into this realm of light and dark. Kasi yung light versus darkness is a common theme in Scripture. Kung nyo lang dapat laging isipin that darkness is sin, darkness is Satan, mag-aral pa kayo kaysa mas malalim pang kahulugan ng ano ang darkness, kung sino ang darkness. But that is not our topic now. John 1:4-13, in Him was light, in Jesus was light, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, sabi, we shall see Him because we shall be like Him. And if Jesus becomes white light, and if we will see Jesus, edi tayo rin dapat white light so that we will be in the same wavelength para makita. So stop thinking of yourself in eternity as parang multo, parang ula, parang Casper. Think more in terms of vibrations and waves and energy, because energy is eternal. Now, light is wave, energy, vibration, frequency. Yan ang makikita natin sa light. At ang light ay very interesting to study, at light moves. Sa picture lang kasi natin usually nakikita, maganda ngayon may technology, we can see how light moves. Now, Jesus as light means Jesus as wave, as energy, as vibration, and frequency. Yung mga kagilagilalas na liwanag, kapangyarihan ng mga nararamdaman, nakikita, pag nagpapakilala si Jesus, yan ang dapat nating sikaping maarok. John 8:12, Jesus spoke to the people once wherein said, I am
the light of the world. Say, I am the energy of the world. I am the frequency of the world. I am everything that exists. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. In other words, if you follow Jesus, you will be saved from darkness. Jesus says his followers are lights like him. Matthew 5:14, you are the light of the world. True Jesus believers are also lights. Darkness does not and cannot overcome light. Kaya isang magandang topic yan, siguro sa next semester, yung darkness. Ano ba ang darkness? Or more importantly, sino ba ang darkness? From whom we can be saved by the light of Jesus. Now, believers are to be in Jesus, to be one with Jesus, and to be like Jesus, meaning as wave, as energy, as frequency, as light. At yan din ang sinasabi na believe in and receive Jesus. What do you believe in Jesus? What do you receive about Jesus? If Jesus transfigured to become light, true believers ay pwede rin, dapat din. Kasi pag scientific ang principle, repeatable. Dapat nauulit. Kaya nabe-verify yan ng yung peers, ng yung fellow scientist. Kasi yung methodology mo, uulitin nila sa laboratory nila, they will come up to the same results. Ibig sabihin nila, oh, this is a scientific fact. It can be established as a fact. So, ganun din yun. Napakahalaga that we will be able to transfigure. Or baka naman, transfigured na tayo, hindi pa lang natin kita. Kasi limited yung vision natin right now. John 14:19-20, before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Parenthetically, because we are in the same frequency, in the same vibration, in the same wavelength, therefore you will see me. Because I live, you also will live. Parenthetic, those who vibrate, resonate with me, will live with me. On that day, you will realize that I am in my Father, parenthetic, I resonate with the Father, and you are in me, parenthetic, you resonate with me, and I am in you, parenthetic, I resonate with you. Huwag kayo mahilo sa kanyang bagay. Paikot-ikot din kasi mag-explain kumisan si Jesus. Because Jesus is a circle, truth is a circle, and it's only in the circle where the beginning is the end. That's why the circle is eternal. Kaya dapat ang mga truth na ina-explain mo, kayang ipaliwanag through a circle. Circular, cyclical, ganun ang katotohanan na hindi nagmamaliw. In a matter of speaking, if we're going to scientify the statement, sabi ni Jesus, I am in my Father's frequency, the Father is in my frequency, you are in my frequency, therefore you are in my Father's frequency. Mahirap bang maintindihan yun? Sabi ni Jesus, I am in you, you are in me, I am in the Father, therefore you are also in the Father. And if the Father is in me, therefore the Father is in you. At pagka ganun, paano ka mamamatay? If you are in me, you will never die. Because I live, I am eternal. And if the Father is in you, lalo hindi ka mamamatay because the Father is eternal. Kaya huwag kayo matakot mamatay. Kung alam na alam nyo, naniniwala kayo kay Jesus, naniniwala kayo sa teaching ni Jesus, at rin na religious parlance, tinanggap nyo na si Jesus, huwag na kayo matakot dyan sa kamatayan na yan. Kasi ang mamatay lang yung katawan, yung inyong spirito, aka frequency, wave, energy, eternal yon. Mamatay man yung katawan nyo, lalo lang nire-release into eternity yung inyong frequency. In other words, Jesus was saying, ikaw, kayo, ako, ang Ama, we are all in this together. We are in this circle of life. I, the Father, and you are in one frequency. We are one in the Spirit. Kung gusto nyong religious yung language. You enter the Father's frequency through my frequency. I am your way to the Father.
And you become one with me. You enter my frequency when you believe me. Meaning when you believe love. Because I am love. Because God is love. My teaching is love. When you believe in love, you believe in me. When you accept my love, you accept me. Yung pag-accept kay Jesus, hindi lang yung formula prayer, tinatanggap kita, Panginoong Jesus. That's not bad. It's a good prayer. Pero dapat naintindihan mo kung anong sinisimbolize noon. Na tinatanggap ko po ang inyong teaching, which is love and grace. Tinatanggap ko na dinala nyo ang pag-ibig ng Ama sa amin. Hindi ang hatol, hindi ang kamatayan, hindi ang law, kundi ang grace. I believe in that, I know that, I understand that. Therefore, you believe in Jesus. Therefore, you receive Jesus. Pero yung iba kasi yung formula prayer lang ang ginagawa without understanding kung ano yung nire-receive nila from Jesus. Kung ano yung pinaniniwalaan nila about Jesus. Kaya ang tagal-tagal nang tumanggap kay Jesus, pero takot na takot pa rin mamatay. Under the law pa rin, hirap na hirap pa rin sa pagiging religyoso. Kasi hindi naintindihan kung ano ibig sabihin to receive Jesus. Sinimplify lang na formula ng dasal na akala mo pag yumuko ka, ipikit ang iyong mata at repeat after me. Yun na nga yun. It's not bad, pero yun lang ang entry door into what it means. It is not the end. That is why we are saved, by accepting Jesus. Meaning, by accepting Jesus' teaching, which is love. Tapos yung mga ibang legalista, mahilig sa law, nililibak yung love. Akala nila, pag love ang sinasabi mo, para ka bang hippie na peace man, love, make love, not war. Nililibak nila yung love, God is love. Napakahalaga nun. Ayaw kasi nila ng love Ang gusto nila law, because if religion is under the law, yung mga law enforcers, yung mga religious leaders are powerful. Nakakapagparusa sila ng mga member, nakakapagtiwalag, nakakapagdisiplina, kung ano-ano, because the law empowers the enforcer. Kaya ayaw nila sa grace. Then, like the sun or the fluorescent lamp, we emit what we receive. And when we receive love, we vibrate in the love frequency. Yan ang proof na anak ng Most High God ang isang tao, love. Kaya di ba sabi ng kanta, and they'll know we are Christians by our love. Not by our doctrines, not by our laws, not by our distinctives, but by our love. When you love, it cannot be hidden or faked. You know why not? Because love, like you, is vibration. Love is frequency. When you love, you emit the frequency of love. Kaya kahit pusa, aso, kahit sino mang hayop, alam nila pag mahal nyo sila. Kasi may frequency ka. Nababasa din yun ang frequency niya. Nilalang din siya ng Diyos. Ang aso, alam pag natatakot ka, lalo kang tatawalan, lalo kang bubusgahin. Kasi yung frequency of fear mo, nararamdaman ng frequency niya. Everything is frequency. Kaya pag nagsinungaling ka, alam agad yan sa heaven, hindi na kailangan may mag-report because even lies are frequencies. When you lie, you enter the frequency of lies. And the whole universe knows it. Kaya yung spirit of healing, the frequency of healing, yung sinasabi nilang placebo effect, many of us know about that. Experiments, isang grupo ng pasyente, papainom mo ng gamot na hindi naman talaga gamot, pero sinasabi mo, gamot yun. At isang pasyente, papainom mo ng gamot, na gamot talaga. Pero yung sinabihan, na gamot yun, at nanalig, nagalingan din, kahit yung ininom nila ay hindi tunay na gamot. Kasi yung frequency nila umandar nasa frequency of healing. Kaya na-heal na sila. Pero uminumin ka man ng isang drum na gamot, kung ang attitude mo, ang ugali mo ay ayaw mong maniwala sa gamot na yon, nasa frequency ka of doubt and fear, lulubog ka sa tubig tulad ni Pedro nung nagkaroon ng doubt and fear because you operate according to your frequency. Nasa religious parlance, tinatawag nilang according to your faith. Because faith is frequency. Everything is frequency. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, shall not be in the darkness, parenthetic, but have eternal life.
Imagine when you believe you have eternal life, belief pa lang yun. This is not believing in doctrines. This is not believing in religion or a religious group, but believing in Jesus or believing in what He teaches, which is love. And when you vibrate in love, when you operate in the frequency of love, you enter the frequency of God, who is love. You enter the frequency of the divine that is eternal, therefore you have life. Kaya sabi, and you, the world will know you by your fruits, by your love. People will know that you are my children when you love. Kaya nagkakaalaman. Alam nyo yung may pumasok lang na tao sa room, sabi mo agad, parang ayoko sa vibes niya. You're talking about vibrations. Sabi mo, may kutob ako na niloloko ko ng asawa ko. Maniwala ka sa kutob. Kasi frequency yun. Unless luka-luka ka. May yung kutob mo pala, guni-guni. Pero pag tuned in ka to God, may kutob ka, 99%, tama yun. Hindi naman 100%, 99 lang. So, bigyan mo ng benefit of the doubt. Mag-research ka. Matagal na natin alam yung frequency, hindi lang natin alam yung terminology, hindi natin ako-connect. Yung meron kang iniisip, meron kang ganyan. Nakikita mo yung mga nanay na ang anak nila nasa ibang bansa, nasa giyera, biglang magigising lang sa hating gabi, naramdaman nila may nangyari sa anak mo. Tapos yung pala, sadly, nangyari nga, nabaril yung anak niya. Kasi may kutob, may frequency eh. Nagre-resonate kayo ng anak mo, yung nararamdaman niya, nararamdaman mo kasi connected kayo by love. To be like Jesus, to be one with Jesus, to be a light like Jesus, absorb, receive the light of Jesus. Understand Jesus beyond religious gobbledygook. Kailangan maintindihan nyo sila kahit in terms of frequency. Kasi baka mas madali maintindihan ng mind ngayon, ng modern mind. John 1:12-13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God or to be like God. Nakita yung mga important words, receive, believe, right, to become children of God. Because the moment you believe in Jesus, you subscribe to Him, to His teaching, which is love, you vibrate in love, you enter the frequency of love, which is the frequency of God, you have eternal life instantly. At yun ang hindi natatanggal na salvation na pinagtatalunan pa hanggang ngayon ng mga childish theologies kung natatanggal yan or not. Kung ang baptism ba ay wisik, lubog, buhos, kung ano-ano pa, hindi pa gumagraduate doon, paikot-ikot pa doon. Mga usaping hindi naman nakakapagpabanal, mga usaping hindi naman nakakapagpabago ng ugali, at lalong hindi nakakapagtanggal ng takot sa kamatayan. Kaya dapat pag-usapan yung mas matataas na bagay. Kailangan maunawa what it is to believe and what it is to believe in. When you receive Jesus, you receive the teacher, which means you receive the teaching. You receive the idea. The idea changes your mind. Para din yung placebo effect. Your belief changes your health. The change of mind changes your frequency or your spirit. In religious language, you become born again. You become a new creation. You become a child of God. In scientific language, you enter the frequency of the divine. So you get saved from what? From entrapment in a non-working, dysfunctional frequency. You get saved from entrapment in the darkened world. As I have said, darkness is another topic na panggigigilan natin sa mga darating na panahon. What is important to appreciate now is that Jesus saves. Nakalagay naman yan sa lahat ng karatula, lahat ng poster, t-shirt, pero naintindihan ba yun? 1 Corinthians 15:45-55. The first Adam, the first man Adam became a living being. The last Adam, meaning Jesus, became a life-giving spirit. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. We will all be
changed. Parenthetic, into frequencies, into waves. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Mababago daw tayong lahat sa isang iglap. Hindi pa natin lubos na naunawaan kung ano yon, pero may clue na tayo sa transfiguration. Kasi sabi ni Jesus, where I am, you will be. You will see me as I am because you will be like me. 1 John 3:2, we are already God's children. Already yan, hindi future. And such God, ang children niya will never be disinherited. Hindi niya ititiwalag. We are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Ayun na nga yung clue, transfiguration. If we will be like Him, does it mean we shall be in the same wavelength? We shall be in the same vibration? We enter the circle of life. We enter eternity. We enter the presence of the eternal God. So, resonate with Jesus and be eternal. Be a light wave, an energy, a vibration, a frequency also. Alam niyo ba kung bakit sinasabing there is unity among the believers, that we're all one? Tingnan niyo pa lang doon sa illustration, hindi na mahirap makita na pag you operate in vibration, in light, in energy, ang daling maging one. In light absorption, the electrons will absorb the energy of the light wave and change their energy. The atoms will then emit the light back. In other words, sa light absorption, natatanggap mo talaga yung kapangyarihan ng pinagmumula ng liwanag at magliliwanag ka rin kasi i-emit mo siya. Hindi mo siya i-reflect, i-emit. Reflection is like the moon. Pag tinamaan ng liwanag ng araw, tumatalbog. Pero yung moon mismo, walang sariling liwanag. Pag tinanggal mo ngayon yung pinagmula ng liwanag, wala na rin siyang liwanag. Kaya may buwan na bilog, may buwan na lusaw, may buwan na kalahati. Depende sa position niya from the source of light, the sun. Reflection yon. Yung emission, nanggagaling mismo sa loob, yung light. Kasi tinanggap mo na at nasa loob mo na. At yun ang mangyayari pag tinanggap mo si Jesus. Hindi tumatalbog yung liwanag, hindi nagre-reflect, kundi dahil tinanggap mo, nasa iyo na, mag-emit na from you. Kaya sabi ni Jesus, when I give you the living water, sabi gano'n, ang lahat ng katotohanan, lahat ng pag-ibig, lahat ng life will be like living waters flowing from you. Magbubukal mula sa inyo. Hindi nyo kailangan ng ibang source kasi naibigay na sa inyo. Hindi katulad ng babae sa balon, pupunta pa doon araw-araw para umigib dahil yung source ng water niya ay yung balon, hindi galing sa loob niya. Pero sabi ni Jesus, alam mo, pag binigyan kita ng living water, you will be like a spring flowing with life. Nagmumula na yun sa loob mo. Hindi na yun talbog lang. Kaya ang humihingi sa Diyos ng karunungan, kasi naman, 90% ng paghingi, pera o papa. Humingi tayo ng karunungan kasi ibinibigay. Pag hiningi mo at binigay sa'yo, bumubukal na yung karunungan galing sa loob mo. Hindi mo na kailangang mag-research at kung ano-ano kasi ibinibigay na sa'yo ng Espiritu galing mismo sa Kanya. Flow, overflow with knowledge as the waters cover the sea. So, receive and absorb, tapos give and emit. Because what you receive, you give. What you plant, you harvest. Diba nakikita nyo yung connection ng mga cyclical arguments na yan? Shine like Jesus. John 12:35-36. Jesus replied, my light will shine for you just a little longer. Kasi aalis na si Jesus sa lupa. Walk in the light while you can, so the darkness will not overtake you. The, tukoy, hindi a darkness, kundi the darkness. So niya, maglakad kayo sa liwanag ko para hindi kayo sakmalin ng kadiliman. At again, that kadiliman is a very interesting topic. But Jesus was saying here, absorb my light, then emit my light. Do not just reflect it.
emit it because it's already inside of you. Put your trust in the light while there is still time, then you will become children of the light, not children of the darkness. Alam nyo, itong pinag-uusapan natin is how a fluorescent lamp works. This is how a fluorescent light works. The air inside the tube absorbs UV light and then emits back white visible light. Magpanggap na kayong naiintindihan nyo ang drawing. Tulad nung umaattend tayo ng mga physics classes noon. Diba? Ngayon, picturean nyo yan, i-research nyo, pag-aralan nyo pa kung hindi nyo makuha agad-agad. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others. So vibrate in the Jesus light and frequency. Do good, love. Yun lang yun eh. At the end of the day, it's really just love. Tulad ng sinabi natin nung huli, kung nalilito ka dyan, hindi mo maintindihan, nosebleed, ang tandaan mo na lang, love na lang. Mag-love ka na lang, yun na rin yun lahat-lahat. Palakpakan naman yung mga ayaw nung physics. Love na lang. Pero pwede naman talaga yun eh. Maganda lang naiintindihan mo yung details, mas na-appreciate mo eh. If God could take the form of frequency, then all children is in and about frequencies. When you believe in and receive Jesus, you receive the Spirit of Jesus. In other words, you receive the Jesus frequency. Hayaan yung paulit-ulitin ko para may malakas na retention, ha? So napakahalaga, when you believe in and receive Jesus, you are born again, you are changed. Your earthbound and limited frequency is converted into, enters and joins the God-Jesus frequency, sometimes called heaven. Heaven is that ulap-ulap na may mga Greek poste. Tapos may mga lumilipad na kerubin na walang katawan, ulo lang. Drawing yun ng religion. But heaven is a state of mind. Heaven is your frequency. If your frequency jives with the frequency of God, therefore, you are in heaven. You vibrate in the God vibration. You become one with Jesus and the Father. You enter eternal configurations. You enter eternity. You receive eternal life. What you hear and believe can change you. Tandaan nyo, ang nadidinig can change you. Can change your blood pressure. Can change even your health. Kung ayaw nyo maniwala, subukan nyo may makinig magbulong sa inyo, may kulasisi ang asawa mo. Pag hindi nag-init ang punong tainga mo, lumabas ang uhog mo, tumaas ang mga palpitation mo, tell me what you hear changes you. So dapat ang nadidinig natin mga salita ni Jesus para mapalitan tayo, mag-change into Jesusness. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Hindi sinabing mag-join ka ng ganitong relihiyon, magpabaptize ka doon at dito. No! Sabi niya, when you hear my word and you believe the Father who sent me and who sent me to give you love, and you will have eternal life and you will not be judged, but has crossed over from death to life. Past tense na yan, ha? Pag naniwala ka kay Jesus, sa amang nagsugo sa Kanya at sa mensahe Niya, which is love, tumawid ka na, nandun ka na sa eternal life. Hindi ka tatawid pa lang pag namatay ka, tumawid ka na. Tapos na. At pag namatay yung katawan, naging lubos ang pagtawid because now your frequency is no longer limited by your physical body, but now it is free to join the universe. Whoever resonates with me enters eternity, if we can rephrase what Jesus could have said. Faith, resonance, comes from hearing. And what is heard comes from the word of Jesus. Pag namatay ang katawan, the spirit or frequency that is already calibrated into God's frequency is only set free to fully resonate with Jesus and with God. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from,
and the spirit returns to God who gave it. Read it as, the frequency fully joins the God frequency. 1 Corinthians 15:55, sabi niya tuloy, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Death becomes the door to freedom and the door to God. Kaya lagi ko ipinapayo sa mga sumasakabilang buhay yung kanilang mga minamahal, sabi, i-release nyo na. Makipag-holding hands kayo habang buhay. Pero pag kinuha na, release. Kasi pupunta ka rin naman kung saan siya pupunta. Vibrate in the same way. Kaya siguro iba, naniniwalang pinagbumultumultuhan sila. Siguro mga vibration nila, nagkakatawid-tawiran, nagkaka-holding hands in the great divide. Who knows? Lahat ay frequency. Lahat. May frequency ang love and hate. Ang truth and falsehood. Ang gratitude and ingratitude. Alam niyo yung taong thankful, yung frequency niya, naiintindihan ang frequency ng Diyos na pagpapala. Yung tao na laging galit, nagrereklamo, kulang, inggit, yun ang frequency niya. So yun ang a-attract niyang frequency. The frequency of darkness. Yung lagi nagsiselos, naninibugho, the frequency of the darkness from whom Jesus wants to save us, doon nagpa-plug in, doon nagsusubscribe. Bantayan ninyo ang inyong iniisip at nararamdaman kasi nagsusubscribe kayo sa frequency na yon. At yun ang frequency of darkness from whom Jesus saves. May frequency ang joy and anguish, ang happiness and sadness. Kaya yung sad na nga kayo, manonood pa kayo ng sad na drama, nagsusubscribe kayo sa sadness frequency. May frequency ang ecstasy and agony. Nararamdaman ang frequency and vibration ng kapwa. Kaya yung mga malalakas ang pakiramdam, alam mo agad, hindi ka nagtitiwala sa taong ito. But of course, don't be judgmental without basis. Pero pag may kutob ka, ipursu mo yan, pag-aralan mo, dahil may frequency ka na kinakausap ka. Yung hindi kung kailan ka na dengue na nitong si Bigote, natangay na ang savings mo, nakuha ng lote at kotse mo, tsaka mo pala sabihin, sabi ko na nga be. Sabi mo pala, ba't di mo pinakinggan? May kutob ka na pala noon. Ba't di mo pinursu? Eh kasi ang laki ng bicep. Ayan, nakakabulag talaga yan. Kaya yan yung mga nakakatakip, eh dapat ka umakyat para yung huwag kang matakpan at matanggap mo yung mga radio waves na nanggagaling sa kataas-taasan. Thought is frequency. Kaya walang kaila sa may likha. Kahit kakanta-kanta ka dyan, worship ka dyan, kung chismosa ka, nakasubscribe ka sa chismis frequency. And do you think frequency yun ng Diyos? Mag-isip-isip. Iniisip mo pa lang, nag-vibrate na across the universe. Not even in a split second. Instantly. All frequencies are known by God and to the God frequency to heaven. Psalm 139 verse 4. Before a word is on my tongue, you Lord know it completely. Frequency yun. Omniscience of the true Most High is actually about frequencies. Isaiah 65:24, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Vibration yun. Kaya lahat ng gawa natin ay alam, hayag. Pati ang ating mga lihim at mga kasalanan na tinatawag. Pero salamat na lang, Isaiah 43:25, Yes, I alone will blot out your sins. For my own sake, I will never think of them again. Sabi ng kataas-taasan, I will never think of your sins again. Kaya please lang, huwag mo nalaging yung ungkat-ungkatin. You know, sa religion, lagi makasalanan po ako, hindi po ako karapat-dapat. Yung mga kanta ng praise and worship, hindi po ako karapat-dapat. Hindi pala karapat-dapat, umalis ka dyan. Makasalanan po ako, marunong po, alis dyan. Pero sa amin yung Panginoon, I will never think of them again. Ba't ikaw isip pa ng isip? Hindi ka tuloy matahimik.
Nabubuhay ka tuloy sa guilt, nabubuhay ka sa self-judgment, nabubuhay ka sa pagsaksak sa sarili mo. Nasa ganyang kang vibration. Let's put our sins behind us as God has put them all behind us because God already blots them out with the blood of Jesus. Nilimot na yan. Huwag na natin gawing laging agenda at agenda natin yung sin ng iba, inuusik mo yung sin ng iba, binabantayan mo. Ibang frequency yan. Kaninong frequency yan? Tama, darkness. Pasado ang section na ito. Ngayon, sinabi na nga ng kataas-taasan, I will not think of them again. Tapos lagi tayong uusigin ng law and prophets. Ano yun? Kaya dapat mag-isip. Flow in the Jesus light. Flow in the Jesus wave. Light can be reflected or it can be emitted, as we have said before. Reflection is light from another source bounces off an object like the moon. Emission is an object absorbs light and then gives it back. Dapat ganyan ang nangyayari sa true believers. The sun absorbs the energy of fusion and then gives off its own light. Kaya pag totoong tumanggap kay Jesus, ang nangyayari dapat emission, not reflection. Ganyan dapat ang Jesus believers, receive, have, and then emit the Jesus light. Hindi man natin kita yan with our naked eye, God sees that light. Everybody in the spiritual world sees it. Kaya hindi ka makakapagkaila. Huwag reflect lang ng reflect after an emotional fix called worship. Maganda nagwa-worship, maganda yung praise and worship, pero lagi ako nagwa-warn. Huwag kayo mag-isip na kung nagtaas kayo ng kamay, kumanta kayo, tumiwari kayo, gumulong kayo, nagtumbling kayo, nag-worship na nga kayo. Madami, emotional fix lang. Gustong-gusto lang niyang lungkot, umiyak, magsaya, tumawa, tapos pag-uwi, pareho lang uli. Ibig sabihin, hindi yun emission. Reflection lang. Hindi galing sa loob, tumalbog lang. Kaya nawawala din agad. Seek the true light from the true source, who is Jesus. Huwag makontento sa praise and worship. Dapat, meron kang oneness with the divine. Na kaya nagpe-praise and worship ka, kaya nagpe-pray ka, kaya nagsisimba ka, nasa loob mo. Kasi, nasa iyo na talaga, like living water. Maganda yung uma-attend ka ng mga religious activities kung nafe-feed ka ng Jesusness. Maganda yung nagpe-praise and worship ka ganyan kung talagang nararamdaman mo at naidadramatize ang pagkaramdam mo sa kapayapaan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Pero yung pagigiltihin ka ng pagigiltihin ng mga kanta hanggang mag-iiyak ka dyan, pati tulihi ko mo, lalagay mo sa donation box kasi guilty ka eh. Dapat joy ang nararamdaman sa totoong pagsamba. Kaya tinatawag natin yung ating event na Jesus Celebration. Hindi na natin siya tinatawag basta na worship service. Kasi parang program lang, parang umattend ka lang worship service. Pero yung Jesus Celebration, celebrate mo talaga yung light ni Jesus na nasa yung kalooban. Mark 9, 2-9, siya nga pala may kwento tayong pinag-uusapan, balikan natin. And his clothes became radiant and intensely white, as no one on earth could bleach them. What can Jesus as light do with and for believers, followers, that no one else on earth could do? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. In other words, no one can vibrate to the Father except through my vibration. No one can enter the Father's frequency except through my frequency. And the Jesus frequency is love. Generic love, not branded religion, is the way, is the frequency. Huwag tayong madaya na pagsali sa isang relihiyon ang paraan para tayong makipag-isa sa Diyos. No, you must join the Jesus frequency. So you enter the frequency of the divine. Mark 9, 2-9. Ito pala yung kwento. And there appeared to them Elijah, representing the prophets, with Moses, representing the law. Yung buong kadyuhan, katuruan ng mga Israelita, the law and the prophets. And they were talking with Jesus.
And Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. Natataranta si Pedro kung anong sasabihin, kaya sabi niya, ipagpapatayo ko kayo ng mga monumento. For he did not know what to say, for they were terrified. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. Obviously, the voice of the Most High God. This is my beloved Son. Listen to him. And Jesus gave us the name of the Most High God. As he was dying on the cross, he said, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang ama. Pag-aralan niyo yan. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. The voice singled out Jesus as my beloved Son, not Moses, not Elijah. Therefore, superior to the prophet and the law. At sabi pa ng voice, listen to him. Parenthetic, not to Moses, not to Elijah. Listen to my Son. Jesus displaces and replaces Sinai's stone tablets of the law as the divine standard requiring human obedience. Simple sentence lang ng Most High God meant everything. Sabi niya, ayan si Moses, law. Ayan si Elijah, prophets. Eto si Jesus ang anak ko. Sa kanya kayo makinig. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat pa bang malito kung kanino dapat makinig? Kaya pinagdudukdukan natin yung Jesusness eh. Nagdudugo ng mga tenga ng mga tao kaya Jesusness. Kasi nga, pinagkahalo si Moses, si Elijah at si Jesus. Parang mga numbers sa tambiolo, kakalugin, ang lumabas. Ay, Moses ngayon, oh, ito ang atin, law tayo. Diba? Oh, ito, prophet tayo. Sabi, listen to him. Huwag kayong malito. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Kasi hindi na dapat manatili yung old. I will remove from you your heart of stone. Ano ba yung carved in stone? Di ba yung law? And give you a new heart of flesh, which is love. Talaga naman, the law hardens the heart. Observe, law-based Pharisaic religiosity. Nakakapagpatigas ng puso. Nakakagawa ng lahat ng mga inhuman and cruel acts against fellow believers in the name of the law. Kaya sabi niya, papalitan ko ang puso niyo, alisin ko yung bato, gagawin kong flesh that feels, that loves. Tapos na ang law and prophets. Enter love and grace. So God introduces his Son and demands that they listen to him. This command implies that Jesus' instruction is to be seen on a level with God's commandments, above the commandments of Moses and the prophets. Colossians 1:15, the Son, not anyone else, is the image of the invisible God. Si Jesus yun. Colossians 2:9, for in Christ is the fullness, say frequency, of the deity lives in bodily form. Peter's misguided offer to build 3 tabernacles for Jesus, Moses, and Elijah was answered, ironically, with God leaving Jesus alone, the implied true tabernacle. Sabi ni Pedro, ipagpapagawa ko yung 3, tigi-tigisa. Nawala yung 2. Si Jesus lang ang natira. Ibig sabihin, huwag mo ipagpagawa yung 2. At hindi mo din kailangan ipagpagawa si Jesus kasi siya yung living tabernacle. Siya mismo yung tent of meetings. This voice of God can be explained by resonance. Bakit nila nadinig? Because resonance is the property of an object to vibrate in the same frequency as another. Sabi nga, the reason why you do not believe in God is because you do not hear God, and it is because you are not of God. So kailangan pumasok ka sa frequency na yun para mo madinig at maintindihan. Because the ears can only hear what they resonate with. So mag-fine-tune kayo. May radyo kayo. Let's say, uso pa yung radyo. Makikinig kayo sa DCAS. Di ba? Dadalhin nyo sa 702. Kung gusto nyo DCAS ang marinig nyo, huwag nyo ilagay sa hindi 702. Dapat kayo mag-tune in. Kasi yun ang frequency niya. O FM naman. Kaya frequency modulation. Frequency lahat yan, yung radyo. Saan nakalagay yung istasyon nyo? Saan pumupunta? Yun ang madidinig nyo. Dapat tune in to Jesus.
para ang marinig nyo si Jesus. The apostles were empowered in the high place to catch the signal, the frequency of God's voice. Kaya sabi ng Matthew 11:15, before that, whoever has ears, let them hear. Kita nyo? Kung sino man na may transistor, mag-tune in kayo sa istasyon ko. Whoever has ears, let them hear. Sino ang may receiver? Let them tune in to my frequency and they will hear me. The apostles were empowered to resonate with God's frequency and to see and hear, to sensually experience God's revelation. Kaya merong mga sensitive, mga resonant seers and hearers. May mga ganun nakakakita ng kung ano-ano. One time, nag-speak ako sa Palawan, tapos may lumapit sa akin na isang ginang. Pastor, may mga liwanag pong nakapaligid sa inyo. Ano yung Flores de Mayo? Hindi, meron po talaga. May mga kasama kayo nagliliwanag. Ha, CR kayo, ginang. May mga CR Ngayon, syempre, dinidemonize siya ng mga jealous, competition craze, Pharisees. Lahat ng hindi nila naintindihan o hindi nila nagagawa, sasabihin nila of the devil, agad. Kasi kakompetensya nila Pero meron talaga nakakaramdam, nakakakita. Huwag nyo i-discount agad. Marami talaga tayong unknown. Which religion oversimplifies and demonizes when the religion cannot do it or does not understand it. Nalilimita tuloy ang perception natin of reality. Climb your high place. Level up sa pag-iisip at pag-unawa. Be changed by the renewing of your mind. Kailangan magbago ng pag-iisip. Let's be changed unto resonance with God. The frequency of God by changing our victimized, overly theologized, overly simplified minds. Pinasimple kasi yan ng catechism. Pinasimple ng mga Bible study na napakasimple ng frame. Hindi na tuloy makagrow yung mga mind na dapat mag-grow out of it. Mark 9:8-9. And suddenly, balik sa kwento, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only. The two big Old Testament heroes disappear, but Jesus remains. He is the only one on whom the disciples must keep their focus. Kaya lagi nating iginigit ang Jesus filter. Di ba nawala ang law, nawala ang prophets, nawala si Moses, nawala si Elijah. Kaya ang Jesus filter, parang ganyan. Ito si Jesus, embudo, binubuhos mo lahat yan ng mga katuruan, galing sa law, galing sa prophets, galing sa books of wisdom, kung saan. Ang lalampas lang sa filter ni Jesus yung loving. At saka yung mga moral laws na tama, na ituloy. Nung tinanong siya ng rich man, what should I do to have eternal life? Sabi niya, obey the commandments. Sabi ng rich man, which of the commandments? At inisa-isa ni Jesus ang commandment number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because those teachings are about universal correctness, universal righteousness, and universal goodness. I-research niya yan. So, sabi nga, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Sabi ng Ephesians. So, yung hindi lalampas sa Jesus filter, mga teaching, mga verses, kung ano-ano, yung ipinapabato ang babae dahil makasalanan, ilagay na yan sa filing cabinet. Kasi history na yan. Hindi na yan current. Hindi na yan lalampas sa Jesus filter. Yung mga teachings na nagtuturo ng mga kalupitan, itiwalag siya, tanggalin yun, batuhin yun. Hindi na yan papasa kay Jesus. Huwag yung paghaluhaluin. Kaya nandyan yung filing cabinet. Lahat ng hindi pasado sa Jesus teaching, history, file na. Ang current, ang effective are all that teach love. Kaya sabi ni Jesus, when you love, you obey all the commandments. That is what all the commandments are all about. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Walang sequel. End na. Luke 16:16, the law and the prophets were proclaimed until John. Hanggang John lang. Pagkatapos nun, hindi na sila effective yung lahat ng hindi lalampas sa Jesus filter.
Hanggang kay John the Baptizer lang ang law. Tama na, tigilan na. Nakakapagpahirap sa kapwa, nakakapagpatigas ng puso, nakakapag-alis ng peace. Luke 16:16, since the time the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. Good news na, gospel na, love na, kaya sinasabi naman natin, ano church? Wow, tama, love na lang. Naunahan nyo ang PowerPoint. Mukhang nakikinig kayo talaga. Mark 9:2-9, as they were going down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. This implied that a time of proclamation would follow this period of silence. Pero matagal na yun. The time for us to speak began long ago. In fact, for us now, the time for us to speak is now. Dapat nang ituro na tama na yung law. Dapat nang ituro na Jesus-ness na love na the time for us to speak is now. The time to think in terms of frequencies is now. Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind or the renewing of your vocabulary. Romans 6:19, I'm speaking in familiar human terms, parenthesis, in your vocabulary, because of your natural limitations. So you see, kita-kita natin sa scripture mismo na sometimes the languages that are used are because of the limitation of the hearer. But now we are much less limited than the people 2,000 years ago. We can now talk in terms of frequencies and vibrations and energies instead of mga soul lang and multo and dead and etc. Kasi mas mayaman ang ating vocabulary thanks to prophet science. Today, God can speak to us in the new language of science and technology. Today, God can speak to us through probably God's last prophet, science. Today, think and speak in the latest available language. Listen, church. Think of prayers, wishes, words, emotions as frequencies that can resonate with a God frequency. Kaya importante na tayo rin nagiging mga frequencies na in our thoughts, in our wishes, in our vocabulary. Because yan ang naka-plug in to the divine. That is why Jesus teaches private, personal, wordless prayer. Di ba kayo nagtataka? Sabi ni Jesus, when you go to your room, close the door, talk to your Father in secret, and the Father will reward you. And don't be like the unbelievers. Don't use many words. Bakit ganun? Tapos baligtad ang ginagawa ng Diyos. Pahabaan ang mga dasal. Talumpating mga dasal. Closing prayer lang ang na-assign kay sister. Nag-sermon uli. Mga adik sa mic. Sabi ni Jesus, when you pray, have short prayers, if possible, wordless or very few words. Bakit? Tapos sabi pa niya, away from the crowds because the crowds are obstructions. Siyempre, pag magpe-pray ka sa dami-daming tao, nagiging conscious ka pa sa pronunciation. Pag mali pa yung pronunciation mo, nakakalabitan yung mga chismosang ka-prayer. Diba? Yung banquet daw or banquet, ano ba talaga? Yung lumayo na yung isip nila sa prayer. Kasi maraming prayers, mga kapatid, ay performance. Para magpe-pray po ako, pwede yung ba ako ipagsulat ng prayer, Pastor? Ha? Daga mo pa akong ghostwriter? Ba't di ka nalang mag-pray? Para po nakaka-impress yung prayer ko. Mag-artista ka na lang, huwag ka na mag-pray leading. Magpe-pray ka from the heart. Hindi mo ka lang magpa-impress. Kaya mas mabuti nga mag-pray ka mag-isa. Wala kang i-impressin. Walang performance. From the heart talaga. Because private prayer is free from the limitations of human verbal language. Kasi kung minsan pinagpe-pray mo pa sa English, hindi naman talaga sanay mag-English si sister. Bakit mo pinag-i-English? O hindi naman talaga siya Tagalog. Tapos gusto mo taal at busilak at dalisay na Tagalog ang gamitin niya. Hindi naman siya Tagalog. Tapos pagtatawadan mo yung mga Tagalog niyang mali-mali. Kasalanan mo yan. Hindi niya kasalanan yun. Romans 8:26-27, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans.
Ano kaya tinutukoy dito? Frequencies. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes or resonates with for God's people in accordance with the will of God. Kaya napaka-importante yan. Marami naman sa katerabang words ang prayer, kabaligtaran sa turo ni Jesus. So, alone up the mountain, kung saan malinaw ang signal and frequency, doon ka mag-pray. Doon ka magmuni-muni. Away from the public that watches you. Doon easier mag-resonate and mag-vibrate in the divine frequency. So, mag-pray na lang kayo mag-isa para wala lahat ng drama na to. Hindi sa very public places nagiging performance. At namamanipulate yung kabanalan ng panalangin to serve selfish ends. It's important. Maging mapanuri naman tayo. Tama na yung mga ganyang mga laro. Take care of your thoughts. Proverbs 4:23, be careful how you think, how you vibrate. Your life is shaped by your thoughts, by your vibrations. So think of yourself, your spirit, as frequency, as vibration, as wave, as energy. Do not think of the dead as multo. Think in these terms. Hindi na magulo, hindi na mahirap isipin ng eternity pag inunawa mo through that vocabulary. And be careful how you vibrate, with what and with whom you vibrate. Never vibrate with the darkness. Jesus is the light. Ang kalaban nun, yung darkness. Why not? Why not vibrate with the darkness? Because you attract what you emit. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Ang tunay na ikaw, hindi yung nakikita, hindi yung nadidinig sa yung verbal language. Ang tunay na ikaw ay yung vibration, yung frequency, nakitang-kita ng Diyos. If you reflect the law, alam mo na, law ang mag-emanate from you, ang magre-reflect from you. Romans 12:2, let God transform you into a new person by changing the way you think, by changing the way you vibrate, by changing your frequency, your wave, your energy, your light, your resonance. Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Meaning, fix your thoughts on Jesus-ness, not on Pharisee-ness. Think about the things that are excellent and worthy of praise. Meaning, think about what you want to be your reality. And you want your reality to be Jesus-ness. So be in the Jesus frequency. Sumunod kay Jesus to higher spirituality and consciousness, tayong lahat. Bakit? Mahina ang signal sa baba. Tama na yung mga mabababang uri ng pag-aaral, panunuri, at paglapit sa katotohanan. 2 Corinthians 2:10, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. And the Spirit reveals. Kaya sabi ni Jesus, ask and it will be given you. Seek and you will find. Maghanap. Do not go in and do not go with the crowds. Sumunod at sumama pag tinawag ni Jesus into the light. Tanggapin, dinggin, tingnan ang transfigured Jesus. And be the light and voice of the world. Humayo, mangaral kung tumanggap ka na ng katotohanan, frequency. Kailangan nating gawin. Maraming dapat palayain. People are in darkness. A lot of people are in religion but are in darkness. Kailangan maintindihan ang malalalim na bagay. At ang malalalim na bagay pinagkakaloob doon sa handang tumanggap. John 14:3, sabi ni Jesus, if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
Ito na naman, simplistic religion, ginawang cartoon to. Naghahanda si Jesus na isang palasyo sa ulap. Napaka-physical. Yung ito sa ililipat ka pa lang doon, pareho lang dito, na iba lang, medyo malaki-laki yung palasyo. Place here is not geography. Jesus is not preparing a geographical place. It is a level of consciousness and resonance. Jesus can take you to higher thinking that you will think with God. You will vibrate with love. Go to your high place and prepare your high place and take people there. High place, that mansion over the hilltop is not a physical place. It is a state of mind. So, dadaling ko kayo sa mas mataas na mga kalangitan. Hindi mga ulap ang pinag-uusapan, hindi mga stratospheres. Dadaling ko kayo to a very high level of consciousness that you will vibrate with God. You will be in God's presence. Philippians 3:14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling us. O eto na naman, pag-uto ng religion, yung prize, mga corona. So paglingkod ka ng lingkod, donate ka ng donate, trabaho ka ng trabaho, ang dami mong corona. Really gusto mo magsuot ng maraming corona in eternity, ang bigat nun. Heavenly prize could be resonance, enlightenment, realization. Liwanag, kaliwanagan. Sabi ni Paul, gustong-gusto kong matanggap yung prize at the end of it all. Kaliwanagan, maunawaan ko ang mga bagay, mapagdugtong-dugtong ko ang punot dulo, ma-connecting the dots ko, ma-uphold ko at maintindihan ko ang truth. And God is the truth. And the truth is the love of God. Gustong-gusto ko maintindihan yan. Hindi yan mga physical crowns. Ginagamit kasi kung minsan pang manipulate ng mga tao, ipot ka ng ipon ng crown. Talaga. Ano yun? Lumipat ka lang doon, pero ganoon din ang system, katulad din dito. Hindi yan literal crowns earned through oppressive sacrifice. Pang-uto yan. Kailangan tayong lumaya sa pang-uuto. Open your spiritual eyes to see the real Jesus beyond the limits of Moses and Elijah, of the law and the prophets, of religious writings and earthly theologies. Madalas ang hadlang para makita ang Diyos yung religion. Imbes tulay, nagiging pader. At dadaan ka sa Kanya, siya yung dispenser of God's blessings, nagkaka-franchise. Ephesians 1:17-18, asking God to give you spiritual wisdom and insight that you might grow in your knowledge of God. You see? Grow in your knowledge of God. Not knowledge of our doctrines, not knowledge of our distinctives, but knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light. Stop treating Jesus as equal with Moses or Elijah and the law and the prophets. Hebrews 3:6-9, but Jesus deserves far more glory than Moses. Ang linaw niya na, Hebrews 3:3-6. Romans 7:6, but now by dying to what once bound us, we have been released from the law. Released from the law. Released from the law. Why are you still bound to the law? So that we may serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. Not in the old way of the written code. Isipin nyo mabuti. Mark 9:2-9, nililiman sila ng makapal na ulap. Nakiisa sa kanilang Ama, because ang gusto ng Ama, unity, oneness, togetherness in His cloud. The Father, Jesus, seeks oneness with each other and with the believers. Oneness in fellowship with the divine more than separation in hierarchical worship. Ang tunay na Ama, the Most High God, ang hinahanap niya magkakasama. Siya ay nasa anak, ang anak ay nasa atin, tayo ay nasa anak, so tayo nasa Ama. Hindi nakahiwalay siya. Nandito ako, dyan lang kayo, mataas ako, mababa kayo. Hindi ganun ang Most High God. Pag-aralan nyo yan. Ang gusto ng Most High God, unity, oneness with His children. Hindi separation. Oneness with God is a recurrent theme of Jesusness. John 17:22-23, sabi ni Jesus, as you are in me, Father,
I am in you. May they be in us. May they know that you love them as much as you love me. Have you ever realized this? Sabi ni Jesus, maunawa-nawa ng mga taong ito na kasing mahal mo sila kung gaano mo ako kamahal. Mahal mo sila tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ikaw, Ama, ay nasa akin, ako ay nasa iyo. Ma-realize sana ng mga taong ito na sila ay nasa akin, therefore sila ay nasa inyo rin. 1 Corinthians 15:28, so that God may be all in all. Now, the true sheep will hear and listen. John 10:27, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Doon nalalaman ng tunay na kawan ni Jesus. Pag si Jesus ang nagsalita, nadidinig nila kasi may connection, may vibration. Nagre-resonate. Pero yung mga hindi anak ng Diyos, yung ayaw maging anak ng Diyos, nonsense sa kanila to. Hindi nila to maintindihan kasi hindi nagre-resonate. Matthew 7:24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Katalinuhan na makinig at sumunod kay Jesus. John 12:50, his command leads to eternal life. God is eternal. God is love. Those that love become one with God. They become eternal. The law leads to judgment and death. Love leads to life. 1 John 5:13-15, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Dapat niyong malaman na meron na kayong eternal life kung nananalig kayo talaga sa anak ng Diyos. If Jesus transfigured, tayo pwede rin. Tayo dapat din. Tayo rin. If Jesus rose from the dead, tayo pwede rin. Tayo dapat din. Tayo rin. If Jesus has eternal life, tayo mayroon din. John 20:31, by believing in Him, you will have life. 1 John 5:12, whoever has the Son or love has life. Vibrate, resonate with Jesus. If Jesus is the light of the world, tayo rin. Mabuhay ang Diyos, mabuhay ang liwanag.